Welcome back here live na live on Showbiz Central. At ngayon kasama ko na po dito one of the most iconic actors in Philippine cinema, Mr. Philip Salvador. Thank you very much. Nakakataba naman ng puso yung sinabi mo. Magandang hapon po sa kanilang lahat. It's nice to be back here. Good afternoon, Kuya Epe. And of course, I wanna welcome you again here on GMA7 because we are looking forward sa pinakabago at pinaka-engranding teleserye dito sa GMA. Of course, you will be a part of that. Yes, makapiling kang muli. Of course, Richard Gutierrez. Yes, so before we get to that, ngayon naman, let's look at the story of your life. So, here it is. Let's watch this. Philip Salvador has always been a man destined to take the path of show business from the day he was born. Being a son of Luis Lu Salvador, who was a popular actor, basketball player, and producer back in the 1920s. Kasama si Ipe sa nagmana ng isa sa mga tinitingalaang pangalan sa Pinoy entertainment scene noon. We are 102 children, 48 mothers. Our father is Lu Salvador Sr., so ayun, isang tata yun. Pero 48 na nanay. Si Philip talagang bata pa, mahilig na mag-artista, medyo yung kabataan niya makulit, malikot, mahilig magtatanong sa mga pader-pader, kung ano yung napapanood niya, mahilig kasi manood ng mga pelikula nung araw yan, mga Cowboy at Indian, yung mga gano'n, yung mga time na yun di ba? Bilang pang 101st na pangalawa sa naging pinakabunsong anak ni Lu Salvador. Sa kanyang paglaki, it just seemed natural for Philip to share his father's love for sports and acting, which let him land some minor stints in the beginning. Well, actually, si Lolo was a sportsman, basketball player siya. Hanggang, I guess, naging artista na rin after that. Nagkasama kami sa ilang projects at meron pa nga kaming commercial na ako ang lead ng commercial, siya ay support ko lang. Kasi during that time, hindi pa siya action star. Basta ang alam ko, sa FPJ siya nagsimula, nabigyan siya ng mga role nung bata pa siya sa FPJ. But when he finally came of age, Ipe was given a chance to shine brighter as a star. Huwag mong mapahawak-hawakan sa letsin tatay mo ang aking anak! It was Lino Broca na nakadiscover sa kanya. Nakita ata siya, parang, I think it was Augusto Salvador, o si Direk Augie, yun ang parang nag-recommend kay Lino. Tapos nakita ni Lino si Philip, pinalakad, nagustuhan yung lakad niya lang, yun lang yun. Yun na, doon na nag-start yun. Tapos, naging, well, nagkaroon siya ng mga awards, yung ano. After that, ginawa naman siyang action star ni Boss Vic, si Vic Del Rosario. Noong 80, dekada 80, siya ay pinarangalang bilang pinakamahusay na aktor ng dekada 80 along with Dick Silayan. Kaya ganun kagaling si Philip Salvador at alam mo kung bakit magaling si Philip Salvador. Dahil si Philip Salvador, bukod sa drama, he excels in the field of, drama, tapos mag-shift sa action, magaling pa din. Pwede pa mag-comedy yan. Marunong mag-punchline yan. Naging Philip Salvador siya na hindi pinag-uusapan ng kanyang personal life. Hindi siya gumawa ng intriga at hindi siya gumawa ng kontrobersya. Siya ang kaisa-isang, or one of the very few na artista na sumikat at lumaki ng ganyan at respetado nang hindi kinalakal ang kanyang personal life, nang hindi nag-rely sa gimmick, but only on pure talent. Actually, si Philip, more than 22, 23, 24 Best Actor Awards. Pero pa yung mga supporting niya ngayon. At lahat ng karangalang natanggap niya dahil na rin sa ipinakita niyang dedikasyon sa sining ng pag-arte at pagmamahal sa industriya ng pelikulang Pilipino. For every project that he does, alam ko, he immerses himself into the role.
si Kuya Epe is very supportive sa mga baguhang artista pa lang ako noon. Very supportive siya. Pinupush niya kami na to do really well, to study harder para sa craft namin. Perfectionist si Kuya Epe. Yung passion ni Kuya Epe sa bawat role na binibigay niya, mahirap tularan yun. Bilang isang artista, wala akong masasabi. Napakagaling na artista. Alam mo sa OA na. Alam mo OA? Alam mo na may IP yun. Pero, in fairness kay parang Philip, talagang among us four, si Rudy, si Bong, tsaka ako, siya yung pinakamagaling na artista. Si Pe, para sa akin, the best na yan. The best actor of Philippine cinema. Drama, mapumunta sa drama, timing, at makikita mo talaga sa kanya na mahal niya yung trabaho niya. Talagang, in fact, sa totoo lang, nagkaroon ako ng award because of Ipe din, sa tulong niya. So, and I owe that to Ipe. Hindi lang siya kaibigan kapatid ko yan. Kahit ano banibalik na rin naman ang history, ang Philip Salvador nakatatak na bilang isang mahusay na aktor, pinakamahusay na aktor. Yun ang masasabi ko. Pinakamahusay na aktor. What can you say? Sandali lang, tumatayo pa yung balahibo ko. Ang dami. Ang daming balahibo nito. Just, ano ba naman tong ginawa niyo sa akin? Wow. Thank you to our staff. Talagang nag-research for that. Wow, thank you so much. Dexter, salamat sa inyo lahat dyan. Oh my God. Ang aking kaibigan, gusto kong pasalamatan. Jojo Gabinete, mahal na mahal kita. Raymond, wow, thank you so much. Hindi ko... Ano ba to? Sabi, guesting. Pero let's go back to what your friends in the industry say. And talagang even if you guys have been so busy and so successful, talagang true friends pa rin kayo ng mga kaibigan mo dito sa industry. Yes, definitely. Through thick and thin, magkasama kami. Walang hiwalayan yan. Maski na yung isa nasa heaven na, pero alam namin kasama pa rin namin siya. Ganon yun. Out of all the movies that you've done, at karamihan dito talagang may mga karangalan kang natanggap, ano yung dito yung pinakamalapit sa puso mo? Pinakamalapit sa puso ko, of course, yung Kainatabel. That's my very, very first award na ibinigay nila Butch sa akin. Nagulat ako nga ang nanalo. Hindi ko na inaasahan. Hindi nga ako nakatayo doon sa upuan ko nang tawagin ang pangalan ko Buhay pa si Ismael Bernal noon. Tinatayo ako doon sa seat ko at saka si Ricky Lee. Your first acting award. My first acting award. Talagang, Ipe, tayo na. Naninigas ako doon sa upuan. Talagang hindi ako makatayo. And hanggang ngayon, sa bahay, pag nakita mo yun sa bahay, nasa taas yun. Nakaangat. Do you know how many awards you have so far? Mabibilang mo pa ba ang iyong mga awards? Ang best actor ko yata nasa 23 or 24. Ganyan. Wow. Tapos, 2 best supporting actor. For any actor to win just 1 best actor award, grabe na sa'yo, 23. No, it's the grace of the Lord na dati hindi ko iniisip. Grace ni Lord yon, binigyan ako ng talento. Yung talento ko, ginamit ko sa tama. Yun siguro. That's why, blessing niya yun. Yan, sa iyo yan. And sa lahat ng nagbigay ng karangalan sa akin, this is an opportunity again. Opportunity uli ko to na pasalamatan sa inyong lahat. Papasalamat ako talaga. Yes. At doon sa mga kaibigan ko, sa kapatid ko, doon sa mga kaibigan ko, sa pamangking ko, si Jobel, nakita ko pa. Thank you, si Bong, si Jinggoy, si Pipo, oh my God, si Res. As an actor, Kuya Epeto, may iba naman tayo. As an actor, para sa yung mga tagahanga, ano yung gusto mong maalala nila kay Kuya Epe in the future? Sa aking mga tagahanga?
Na si Ipe, hindi lang artista, mabuting kaibigan. Okay. Yun. Importante sa akin yun. And I'm sure all your friends can attest to that, alright? Mga kapuso, ito po, he may be one of the most successful action stars, pero even the toughest guys can go through some of the biggest difficulties. At yan po ang sisilipin natin here in this VTR. Let's watch this. Pero pwede ka pa rin salubungin ng kapatid. In a lot of his most memorable films, Philip Salvador has proven himself to be one of the most fearsome Pinoy action heroes. But behind all the breathtaking scenes, the real Ipe often chooses to be different kind of hero to others. Ang masasabi ko, napakaswerte ko. Dahil naging kapatid ako ni Philip Salvador. Why? Si Philip yung tipong kapatid na isusubo na lang pag alam niya kailangan mo ibibigay niya sa iyo. Ipangungutang ka niya. Ganon siyang kapatid. Pag nalaman niyang may problema ka, siya mismo tatawag sa iyo eh. Yan, laging nag-aalala yan, lalo na sa shooting. Alam mo yung mga stuntman sa shooting, pagdating sa location, sasabihin niya kagad, o yung mga tao mo ba, may matutulugan ng maayos dyan. Nakakakain ba ng maayos yan? Kaya ang gusto ko namin sa kanya, maalala, isa siya sa mga artistang talagang may puso. Laging ina-advise sa grupo na mahalin niyo unang pamilya niyo, of course, ang ating Panginoon, ang pamilya, bago ang sarili at ang ibang bagay, mga material na bagay, pamilya muna. Yun ang lagi niyang sinasabi at lagi niyang sinasabi pag nasa mga emo mood, pa-emote-emote na mood, salamat sa buhay niyo. Lagi yun ang kanyang punchline. Pag siya ang bida sa isang pelikula, hindi lang niya tinitingnan yung kalagayan ng kanyang sarili bilang star nung pelikula, kundi yung pati yung mga crew, pati yung mga extras, talagang iniintindi ni Philip yan. At yan ang kanyang passion. Talagang ayaw niya na merong naapi, ayaw niyang merong na agrabyadong manggagawa sa pelikulang Pilipino. Kasi si Philip yung tendency yung pag hiningan mo ng piso, nangangailangan kang piso, bibigyan ka 2 piso eh. But as with every hero's journey, dumaan si Ipe sa matitinding mga pagsubok. Challenges that put both his career and personal life on the line. Problems that seemed too much for his own strength to bear. Parang hayag naman kasi ang buhay niya eh. Alam naman natin lahat ng mga nangyari sa kanya, lahat ng mga naging relationships niya, hayag naman yun eh. Lahat ng artista, dadat na ng flop, darating yun. Hindi habang buhay, nandun ka. Kasi yung time na yun, medyo, kumbaga sa laylong actions eh. Ang action films eh. So yun. Parang halos lahat ng gumawa ng action, sub-sub eh. Unang-una, paano mong babanggain yung Hollywood? Ang lalaki ng pelikula. Hindi ka pwedeng gumastos ng kasinlaki ng gastos nila kasi sila worldwide. Tayo, Pilipinas lang. Kapiraso lang yan. Hindi ka makakabawi. Dahil dito, pansamantalang nawala si Ipe sa sirkulasyon. And in this time away from the limelight, he found the one who will save him from his life's lowest point and rediscovered his faith. Yun nga, si Emma ang nag-ano kay Philip para sa Diyos na lumapit. There will always be the perfect time for that. And most probably, dumating sa buhay niya yung perfect time when he was in search of something na siguro may void sa life niya. And siguro, yun yung time then that the Lord came in and sinabing, it's time for you and me to get together and sit down and learn from my word. And very fast and ang bilis ng growth ni Ipe as far as his Christian life is concerned. Based on what I have heard from the previews, yun lang naman ang kung ano yung mga narinig ko. And what I know now, siya ay isang bagong tao na talagang patuloy na, I would say, getting better as a human being and as a Christian. Kapart siya ng isa sa mga naging kanta ko na nirecord ko uli. Ang binago ko yung lyrics ng paano. Actually, naging inspiration ko si Philip. Kaya nabuo siya, yung sa bago niyang titik ngayon that honors the Lord, is because of his life. Philip Salvador is a very strong person.
he's a survivor. At kahit ano man ang pasukan niyang controversy, alam ko malalagpasan niya. As he gains another shot at the spotlight with the success of his recent movie projects, acting awards, and soon his first soap opera appearance sa Makapiling Kang Muli, starring Richard Gutierrez. Handa na ulit si Ipe na gampanan ng papel niya sa industriya. Di lang bilang isang Pinoy action hero, kundi isang inspirasyon para sa marami. Ipe, I'm very happy for you. I'm honored to be one of your friends. I'm not honored, but I love you, Ipe. You are my friend, and I'm very happy for your success now, and I hope we can work together again. Ang alam ko na pangarap niya, magamit siya ni Lord talaga sa anumang sphere of influence na ginagalawan niya. Isang alam ko yung gusto niyang makapagturo sa pag-arte ng kapwa niya artista. Oh. Gusto niya i-share yung nalalaman niya. I can see that you're overwhelmed, Kuya Epe. Sobra, nakita ko pa yung pastor ko. Nakita ko pa si Dulce, si Tony, mga kasama ko sa church. What's the biggest learning out of lahat ng pinagdaanan mo in life, in your personal and in your career? Now looking back, ano yung biggest learning for you? Na dapat sa buhay natin, ang una nating kilalanin ng Diyos, si Jesus muna. Unahin natin siya sa ating kalagitnaan. Dati kasi parang hindi ko nagawa yon. But now, maski ano pa, gumising ako, matutulog ako, aalis ako ng bahay, siya muna. Maski na doon sa mga kaibigan ko, sinasabi ko rin naman, basta unahin natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya natin lagpasan lahat. Kuya Epe, regrets. Meron ka bang regret or yung mga pinagsisisihan sa mga nagawa mo noon or wala? Isa lang, hindi ko nakilala ang Diyos agad. Okay. Kung nakilala ko na noon pa ang Diyos, siguro sobra-sobra pa ang mangyayaring magaganda sa buhay ko. I have no regrets sa mga pinagdaanan ko. Maganda man o bagyo. Kasi pinakita niya sa akin, nakasama ko siya kahit saan ako magpunta. Okay. Kuya Epe, sinabi ng pastor nyo na this Epe, this Philip Salvador is practically a new person. Let's talk about the future. Ano pa ang gusto mong gawin? Marami pa eh. Actually, yung iba, napapagtawanan ako. Pero gusto kong, yung ibang hindi pa nakakilala kay Lord, gusto kong dalhin sila. Okay. Na wag yun dahil sasama sila sa akin dahil ako si Ipe. Gusto ko sasama sila sa akin dahil talagang gusto nilang makilala ang Panginoon. It has to come from them. Yes. Yes. It has to come from them. Kasi pag sa lahat po, pag wala ho ang Diyos sa buhay natin, lahat ho ng problema, yun na lang ang parati natin iisipin. Pero pag ang Diyos ho nasa harapan natin, inuuna natin, kahit na anong problema, inaapakan lang natin. Because we have a bigger God. And that God is awesome. That's Jesus. There you go. Maraming salamat, Mr. Philip Salvador. Maraming salamat po. Showbiz Central, ibang klase kayo. Thank you for being here. And again, welcome to GMA7. Thank you. We are looking forward to your show. Please invite everybody na abangan na ang iyong proyekto dito sa Saan ba Kapuso ako titingin Network. direct? Ayan, Ito. dito. Makapiling Kang Muli. Richard Gutierrez, Carla Abellana. Directed by Ricky Davao Pacino. Abangan nyo po. Napakaganda po nitong seryeng ito na gagawin namin. Talaga pong talag dito? Talaga hong ibinuhos ng GMA7 para ho dito sa proyekto na to.
And I'm so blessed to be part of this serye. Maraming salamat po sa inyo. There you go. Welcome to the world of television. And gabi-gabi ka namin makakasama starting May. Thank you so much, Mr. Philip Salvador. Thank you. Thank you. Elvis, I love you, Elvis. Thank you din kay Dr. Vicky Bello, Sexy Solutions, Elorde Jimen Ortigas, Dr. Vivian Sarabia Optical, Dr. Shella Dahar Dental Clinic, Ton Lau, Zeng Zulweta, Richard of Henry Calaig Salon, Magnum, and Sexy Chef. Thank you. Abangan nyo po, eto na ba ang last episode ni Rufa May Quinto dito sa Showbiz Central. We'll talk to her live when we return. Stick around. Kuya Ramon, thank you so much. I love you.